Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at itutuloy po natin yung ating live consultation. No? Nasa harap po ang isang pasyente. Ilang taon na po kayo? 63. 63. Okay. Anong trabaho po natin? Senior na kayo, may trabaho pa po kayo? Wala na. Sa bahay na lang. Retired na po kayo. Okay. Pero ano pang usually ginagawa niyo sa bahay? Maglaba, maglinis. Para kanino? Sa sarili o may mga back subject pa katulad para sa mga apo? Mga anak lang, walang apo. Mga anak. Kayo pa rin ang naglalaba? Hindi na. Para sa kanila o para sa sarili lang? Sa lahat. O sa lahat, kayo pa rin ha? Pwede ho isama ninyo yung aking mga damit na lang kasi ang swerte. Ang swerte naman nila. Ha? De, joke lang ha. Anyway, buhay pa po yung darling ninyo? Opo. Okay, good. Retired na rin po siya. Opo. Okay. Dati, ano pong trabaho ninyo? Yun pa rin, trabahong bahay? Trabahong bahay lang. Madam, ang bigat naman ng katawan ninyo, madam. Mag-ingat po kayo. Madali kayong mapagod niyan kasi mukhang nasa 75 kayo, no? O 80 na. Ilan pong timbang ninyo? More 60 plus siguro. Oo, pero sobra na, madam. Kaya tuwing gumagalaw kayo, binubuhat mo yung excess baggage ninyo. Ha? Kaya mas madali kayo mapagod kumpara sa mga kasing edad ninyo, kasing tangkad. Okay? At mas madaling masira po yung tuhod ninyo. Mag-ingat po kayo, ha? So anyway, ano pong problema natin ngayon, madam? Napasok. Napaso. Okay, napaso. Ano paso? Tagalog ba? Or napaso? Ayan, napaso. Tagalog din napaso, no? Napasok. Pwede tingnan. Saan banda? Oh, okay. Tama na po. Sa may suso, sa breast. Okay. Kailan po nangyari? Sunday do. Sunday. Sure ka na. Ano yan? Mainit na tubig o mainit na halik? Mainit na tubig. Baka sa sobrang init ng Valentino mo nasunog tuloy yung balat ninyo, ha? Okay, anyway, joke lang. Sunday, ha? Sunday, Monday, Tuesday, day 4 na. Okay, bakit ngayon lang kayo magpa-check up? Mag-ingat kayo, madam, ha? Kasi, syempre, ma-infected yan. Katulad ngayon, namumula na po at nag-umpisa na po yung infection. Kasi po, hindi kayo uminom ng antibiotic kaagad, no? So, pagdating po sa burn injuries, maraming burn ointments, no? Okay. Kadalasan antibacterial. Okay, pero kung ako ang tanungin po ninyo, never ako nag-apply or nag-apply ng burn ointments, ha? Okay, pero wag kayo mag-question sa mga doktor ninyo, ha? Kung magreseta po sila, ha? Kasi they have their own way of treating burn injuries. Okay. At saka they have their own kumbaga it's their wisdom and their expertise, no? At saka wala kayong karapatan mag-compare bakit hindi ko ginawa yung ginawa nila or bakit hindi ko pinescribe yung pinescribe po nila. Okay? In other words, you have to trust your doctors, no? Pero if you ask me, I never prescribe burn ointments. Okay? Waste of money if you ask me. Kasi po, ang purpose po ng gamot para sa burn injuries is to prevent infection. Okay? In fact, to treat the infection. Okay? Kasi it may be presumed na talagang ma-infected. No? Kasi matanggal po yung superficial layer ng skin, mas madaling pumasok yung mikrobyo, no? Okay, kaya ma-infected talaga yan. Okay, there's no way of preventing infection. Okay, unless napaka-sterile ang pagtakip, no? Okay, yung burned area, no? Wala na po ganyan pagdating sa bahay. Wala na po yung sterile na ibig sabihin wala talagang mikrobyo, zero, no?
na nangyari po pagdating sa surgery sa operating room, kailangan sterile yan before kayo operan, di ba? Piniprep po yung balat ninyo, no? Okay? Yung betadine, etc. Kaya yun ang tawag natin na sterile. Wala talagang mikrobyo bago ka operan. Kasi mahirap kasi pag meron kahit isang mikrobyo sa balat at binuksan yung balat ninyo, talagang yung nag-iisang mikrobyo na pwedeng pumasok dahil hindi po sterile ang pag-prepare ng skin, pwede mag-multiply kaagad sa loob at magkakaroon kayo ng infection after operation, or tinatawag natin na post-operative infection. Okay, sa bahay, there's no such thing as sterile. Kaya, usually, kinukuberan ko na ng antibiotic kasi hindi talaga din na maiwasan na ma-infected or mapasukan ng mikrobyo. So, unahan po natin yung mikrobyo, no? So, pag makainom na sila ng antibiotic, kahit makapasok yung mikrobyo, mamamatay ka agad kasi naumpisa na po yung antibiotic. Mas nauna pa kaysa nakapasok po yung mikrobyo, no? In fact, kadalasan meron talagang nakapasok na kasi syempre sa bahay pa lang nung napasok pinasukan na yan no? So pagdating dito, okay, we can always presume na it is considered infected na. Okay? Meaning to say, nakapasok na po yung mikrobyo. Lalo na si Madam, naka-4 na araw na po. Talagang makikita po natin na sa itsura ng kaniyang burned area, talagang namumula na po. So, bakit hindi ako nagbigay ng burn ointment? Kasi po, pag meron po infection, nasa ilalim na po yung balat. Okay? Useless lang po ang burn ointment. Kasi po, ang effect, nasa itaas lang, nasa surface. As a matter of fact, ang nakalagay po sa burn ointment is for topical use only. Ibig sabihin, para sa labas lamang. In fact, bawal po pumasok itong mga ointment na para sa labas lamang. Kasi pag pumasok sa balat ninyo, pwede magiging harmful or toxic sa internal organs like the kidneys, for example, no? Okay, so dahil po ang infection na nasa ilalim na po, wala na pong bisa yung ointment, okay? Ang dapat po ang ibibigay to kill the germs, okay, or to treat the infection is to take yung oral antibiotic. Ayan. Yun ang number 1. Number 2, kahit wala pang aray, dahil nasunog na po, syempre, mamamaga yan. Okay? Sa umpisa, wala pa masyadong aray dahil nag-umpisa pa po yung pamamaga. Pero later on, pag napabayaan yung pamamaga, syempre, unti-unti, papasok na po yung aray o yung sakit. Okay? So, sa umpisa pa lang, kahit wala pang aray, nagbigay na po ako ng gamot para sa pamamaga. Ang gamot para sa pamamaga po, para rin para sa sakit. No? Pareho lang yan. Anti-inflammatory, analgesic, okay? Isang gamot lang po yan. Huwag natin hintayin na mag-aray ang pasyente, tsaka lang natin instruct ang pasyente na inumin po niyo ito, Madam, ha, pag nararamdaman na po ninyong sakit. Naku, hindi po pwede yan para sa akin, ha? Okay? Kasi by that time, yung pamamaga, malala na. Kaya po, umaaray. Kasi, napabayaan kasi hindi nag-inom ka agad. Bukod sa antibiotic, hindi nag-inom ka agad ng anti-inflammatory. Yung para sa pamamaga or para sa aray. Kaya sa umpisa pa lang, kung alam natin mamamaga, syempre nasunog syempre ba mamamaga? Umpisa na niya yung gamot para sa pamamaga. Kaya if you ask me, there's no such thing as prescribing anti-inflammatory as needed for pain. Ha? Hindi po pwede sa akin yan. Ha? Okay? Kasi po, pag alam po natin na talagang mag-aray siya, dahil po nag-umpisa yung pamamaga, unahin natin yung aray, okay, by treating the inflammation or the swelling or pamamaga, okay, at the onset pa lang, sabay sa antibiotic.
antibiotic. So, bukod sa antibiotic, pwede tayo magbigay ng kahit diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Kasi it can be presumed na ang kaniyang pamamaga will still happen or will still continue in the next 5 days. Lalo po napabayaan na po. Of course, yung para sa kaniyang mikrobyo, pwede siya uminom ng ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. So, ang hindi lang po maganda pag late na po tayo magbigay ng anti-inflammatory, lalo na yung tinatawag natin na as needed lang for pain. Medyo late na po ang pagbigay niyan kasi namamaga na eh. Ang hindi lang po magandang resulta dyan ay medyo ang effect ng gamot ay hindi po ma-realize or mararamdaman kaagad-agad. Kasi po, yung pamamaga, naglala na. Okay? So, ang gamot po para sa sakit na yun, pag late ininom ng pasyente, ay para po to prevent yung lalong maglala. Pero yung naglala na parte, hindi na po kaya ng gamot niyan. Kasi late na nga eh. Kasi ang instruction kasi kadalasan ay as needed for pain, which for me mukhang hindi po tama yan. Okay, so paano natin alisin yung namamaga ngayon? Because as I've said, yung gamot para sa pamamaga ay is to prevent yung further inflammation or further swelling para hindi lalong mamamaga. Pero yung pamamaga niya ngayon, paano natin alisin? Naku, medyo tatagalan tayo niyan. Pero matulungan natin by paglagay ng cold compress. Yung ice water, face towel soaked in cold water, or yung ice water mismo na medyo malambot, idiin po niya. Okay? Number 2, position. Kailangan mas mataas yung affected area kaysa level ng heart. Okay, so kailangan pag nakahiga, pag natutulog, sana nga 4 pillows. Okay? Ayun, para hindi po tayo matalo sa mikrobyo, kailangan matulog tayo ng maaga at bawal mapagod. Maraming salamat po.